Mga kababayan, may panibagong banta kay Marcos Jr. Ano kayang ibig sabihin nito? Banta ba ito na siya ay pwedeng tanggalin ng pwersahan sa pwesto? Well, pakinggan natin yung video. Ito po ay part ng speech ni Chavit Singson. Let's listen. Kasi na-mention niya yung Gaddafi. Familiar, right? Gaddafi is from where nga? Parang Middle East, no? Check natin mamaya, mga kababayan. Pero, kumbaga, parang warning to kay Marcos Jr. na kung hindi ka bababa sa pwesto, ay pwedeng matulad ang kapalaran mo kay Gaddafi. Muammar Gaddafi, titingnan natin mamaya. Meanwhile, pakinggan muna natin yung banta, babala, warning ni Chavit Singh. So, mabuti na lang, may mga lumalabas na nakatulad ni former Governor Chavit. Kung tayo-tayo lang mga kababayan, 'di ba? Kung ordinaryong tao lang, wala. Mapanghihinaan tayo ng loob. Dumarami na po ngayon ang kaibigan to ni Ngiwi, kaibigan din ni Mangga. Okay? O isa sa kanilang mga kaibigan na maybe pinangakuan nila pero ngayon ay itsapwera na dahil mas mayaman na siguro sila kay Chavit. Di pinag-antay nila ng pinag-antay ay naging anti-Marcos daw siya sa kakaantay. Okay, let's listen. Ito po ba ay para bumaba siya sa pwesto o manatili siya hanggang matapos yung mga investigasyon? Ang advice ko sa my former friend, dapat sumuko na siya. Mas maganda kung sumuko sa pulis o sa military, huwag niyang antayin yung nangyari sa Libya. The strong man. Sandali lang, may sound effect, may copyright ito Good luck talaga sa akin mga dekuya. Kapag ganyan may mga sound effect, may copyright. So wala na nga tayong pang-copy, may copyright pa ang ating video. Ano ba yan? Anyway, let's continue. And I hope, paano kaya tatanggalin yung gamit ng background audio para siguro mas intense, no? Mas naire-relay yung meaning ng message, ginagamitan ng mga sound effects and background music. Kaso mo may mga intellectual rights yan. Anyway, let's continue. O strongman of Libya, si Gaddafi. Ano nangyari sa kanya? Taong bayan humuli, pinatay. Si Gaddafi pala ay ginurgur ng Libyans. Sino ba si Gaddafi? Mamaya pupuntahan natin. Ginurgur? Niwi! Nagbababala sa'yo si Chavit. Sumuko ka na or bumitiw ka, baka matulad ka kay Gaddafi. Sa tingin niyo mga adat kuya, pwede talagang utasin si Ngiwi ng ordinaryong tao? Hindi kaya dahil nga gwardyado siya. Marami siyang PSG, protektado siya ng men in uniform. Pero what if may mga instances na what if ay makahanap ng pagkakataon? Mga kababayan, marami talaga ang gigil na kay Ngiwi. Hindi lang yung mga nabibiktima ng mga adik dahil sa kanyang kalamyaan at hina ng kanyang kampanya laban sa droga. Yung mga hirap sa buhay, right? Baka yung iba dyan, alam niyo yung mga farmers ng sibuyas, wala pang 1 year si Ngiwi, di ba? May nagpakamatay. May nagpakagurguro ng sarili na farmer ng sibuyas nung nag-spike yung presyo. Bakit? Yung kanyang mga pananim, binili sa kanya ng mura, sabihin mo 10 pesos per kilo, 20 pesos. Tapos nung ibinenta sa merkado, 600. Ginago. Tapos yung kanyang mga pananim, siguro ganun yung nangyari, no? Yung mga pananim na, yung mga aning sibuyas, wala siyang maupahan na mga cold storage facility kasi ang ginawa ng mga loko-lokong nagmamanipulate ng presyo ng agricultural products, nirentahan ang lahat ng warehouse, ng storage para ma-preserve yung ani. Nabulok yung pananim ng farmer, nagpakamatay. Tinanong pa nga si Ngiwi sa palasyo, I think si Sas nandun, isa sa mga invited na media. Nandun si Sas. Tinanong si Ngiwi anong masasabi niya dun sa nagpakagurgur na farmer. Hindi man lang siya nakiramay, mga atit kuya. What really? Wala man lang ganong reaction. Walang empathy ang poki ng. Ako na nagsasabi sa inyo, maraming gustong bumali ng liig ng isang yan. Alright? Nung kami ay nag-EDSA, may nakausap kami doon. Biro mo yun,
Sumama lang, siguro nga 'di ba libo yung nandun, may mga kumakausap, nag-uusap-usap, right? Siyempre magkakasama, "Ay ano ba kayo Duterte supporter din o ano, ayaw niyo na ba kay Ngiwi?" Rinig na rinig namin. Kahit siya shout out, baka nakakapanood ng vlog natin. Kahit siya gusto niyang utasin ng kanyang sarili, pero isasabay niya si Ngiwi. Sa kung papaano niya yan gagawin, hindi natin alam. Willing siyang, 'di ba, itaya ang buhay niya, pero dapat dawit si Ngiwi kung itataya niya buhay niya. Willing sumugod. Kaya hindi malayo na mangyari yan kay Ngiwi. Ngiwi, nagbababala na si Chavit. Huwag mo 'to ipagsawalang bahala, lalo ikaw, lutang ka, bangag ka pa, manhid ka pa, patay malisya ka na. You think, porket sinisilaw nyo at kaya nyong, 'di ba, busalan ang bibig ng mga matitikas ng pera, lahat yan, kaya nyong hawakan sa leeg? Eh, ang ordinaryong tao, matindi na ang galit sa'yo, lalo pa kaya yung mga nag-train at ang 'di ba ang kanila namang pag-aaral bilang matitikas ay sinasabing ang inyong kasi kaming teachers ganun eh. Huwag kayong yun ang tinuturo lagi sa amin ng mga professors namin. Kung ang hangarin nyo ay yumaman, magpalit na kayo ng kurso dahil walang yumayamang guro. Ito ay noble profession, it's a vocation, ganun-ganon. Pero kung ang hangarin nyo sa buhay ay yumaman, quit as early as you can. Pero kung mahal niyo ang pagtuturo, gusto niyo maging parte ng paghubog ng bagong henerasyon, 'di ba? At turuan ng magandang aral ang mga estudyante, sige, push. Pero huwag kayo mag-expect na yayaman kayo. Kung kayo ay teachers, maganda lang ang benefits niyo pag nagretiro. Pero ngayon pa lang, bumitiw na kayo kung ang goal nyo ay yumaman. Hindi kayo yayaman sa trabahong ito or sa profesyong ito. Same with the matitikas. Ang role ninyo, at baka ganyan ang turo sa kanila, ay protektahan ang taong bayan. Kayo ang tatakbuhan pag may krimen, pag may sakuna, pag may aksidente. Kapag may malalagay ang buhay sa alanganin, kayo ang tatakbuhan, kayo ang tagasalba. Kahit may mga bagyo, baha, kayo rin ang susugod. Pwede kayong malunod sa pag-rescue or kung ano paman. Tanggapin yung nasa bingit ng, 'di ba? Ang isa nyong paa ay nasa bingit ng kamatayan. Or nasa isang hukay ang inyong paa kapag ito ang inyong propesyon. Kung gusto nyong yumaman, huwag kayo magpulis, huwag kayo magsundalo. Maging kontraktor kayo, ba kayo ng turo? So, yung mga matitikas na yan, hindi lahat, I believe, no, lalo't mahal nila si PRRD, ramdam nila na iba ang administrasyon ni Tatay Digong kumpara kay Ngiwi. For sure, may mga gigil sa mga yan. Kahit pa yung mga bago lang, right, na matitikas, gigil yan. Yung tipong hindi pa kayang i-corrupt, or maybe yung mga tumagal na sa pwesto pero napamahal si PRRD, we don't know. For sure. Kung ang ordinaryong tao gigil na kay Ngiwi, how much more yung mga naka-uniforme. Tapos makikita nila yung mga matataas sa kanila or ang kapwa nila ganyan ay nagbubulag-bulagan or tumatahimik lang, lalo nakakapagdagdag ng gigil yan mga ate at kuya. Tama? So posible talagang utasin si Ngiwi. Hala, sige, huwag kang makinig dito sa babala ni Chavit Singson. Good luck sa'yo. Anong sabi nung 'di ba nung dati sumasama, nababanggit ko 'yan. Sumasama kami nun sa mga rally sa Liwasan, may nagparinig sa amin ng audio. Ang sabi ng isang prophecy, mga kababayan, lalabas daw 'yan. Lalabas at lalabas 'yan. Baka nga hindi niya matapos ang termino niya. Ngayon mamimili na lang siya kung gusto niyang lumabas ng nakahiga or nakatayo pa. Hindi marami. Piling-pili lang ang pinaringgan kung pinapakinig doon sa prophecy na yun. Pero Ngiwi, dahil sa mga katarantaduhan mo, katangahan mo, kainutilan mo, pambubudol mo, mukhang magkakatotoong prophecy. Mamili ka. Maulit ang kasaysayan, natatakas kayo or bumitiw ka na. Yan ang warning ni Chavit Singson. Let's listen some more. So, Bongbong Marcos, my former friend,
kausapin mo ng military o police, better surrender. Wala kang ligtas dito. Hindi ka makakaligtas. Ang laki yung ginawa niyong kalukuhan. Imposible mapagtakpan niyo to. Imposible. Hindi naman bobo lahat ng Pilipino. Ang liwanag, maliwanag pa sa buwan. Hindi tayo papayag dyan. Hindi papayag mga Pilipino. I'm dead sure, karamihan ng Pilipino lalaban. Last na lang po yung sa one-time, big-time rally. Meron na po ba kayong nakausap na personalities o mga grupo na nag-commit na sasama? Wala pa. Pero at siguro ko maraming sasama. Salamat po. Okay. Ano ang sabi niya? Wala kang ligtas. Hindi ka raw makakaligtas, Ngiwi. Magagaya ka raw kay Gaddafi. So, sino si Gaddafi? Well, ito ang nahanap. Ito ba si Gaddafi? Muammar Gaddafi? Okay. Sino siya? Presidente ng Libya? Libyan military officer, revolutionary, politician, and political theorist na namuno sa Libya noong 1969 hanggang sa matanggal ng Libyan rebel forces noong 2011. Oh, 2011 lang, panahon ni Ngoy-Ngoy si Gaddafi. At baka nga napas lang, no? Ayan, oh. Na-overthrow daw siya ng Libyan rebel forces. Ay, ang dami. Ngiwi, di ba kakampi mo ang mga makakaliwa? Bakit ang mga makakaliwa ngayon umiimik na laban sa iyo? Delikado ka sa mga yan. Kung ang ordinaryong Pilipino hanggang yaw-yaw lang, baka traidorin ka ng mga makakaliwa. Lalo't gustong-gusto nilang agawin ang gobyerno. May dahilan sila para agawin ang gobyerno ngayon. Dahil inutil kang talaga, kurakot ka pa. Although sinasabihan nila si Tatay Digong na ganyan noon, kurakot, adik sa fentanyl at kung ano-ano pa, hindi kurakot si Tatay Digong, hindi nila natanggal. Natapos si Tatay Digong ang termino. Ngayon, ang mga makakaliwa, kunwari kakampi mo, pero umiimik na rin ngayon, mukhang may nagpupondo na. Both, no? Mga kaliwa at saka yung mga pinklawan. Mga traidor ang mga yan, good luck. Lalo na yung mga kaliwa. Kaya nga tinawag na mga terorista, 'di ba? Yung NPA at ang kanilang mga galamay. Ang kanilang network. What led to Gaddafi's downfall? Gaddafi's government was overthrown in the wake of the fall of Tripoli to the rebel forces in August. Although pockets of resistance held by forces in support of Gaddafi's government held out for another 2 months, especially in Gaddafi's home of Sirte, which he declared a no. Yada 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 yada. So failure na bang bansa ang Libya? Anyway, yun pala si Gaddafi. So nagurgur si Gaddafi ng kanyang mga kapwa Libyans. Matindi tong babala ni Chavit Singson kay Ngiwi. So, si Ngiwi kaya mga kababayan, patay mali siya lang, hindi siya nanonood ng balita. Si Auntie Claire lang ba ang nanonood tapos magsasalita against kay, di ba nagsalita na nga si Auntie Claire, ang sabi niya, kung may reklamo ka kay Ngiwi, isampa mo sa kaukulang korte yung mga reklamo mo ng mga korupsyon. Hoy, wala nang tiwala, Auntie Claire, ang mga Pilipino kay Ngiwi. 94% ng mga Pilipino nagsasabi, baha ang korupsyon sa Pilipinas. Kurakot ang mga nakaupo. Paano pa ni Ngiwi babaguhin ang pagtingin sa kanya ng mga Pilipino? At kakayanin kaya ni Ngiwi ang mga susunod pang mga rallies? Kaya bang isabotage siya ng mga double agent na kanyang ate? May comment nga po sa comment section at panoorin ang mga susunod na video.